Mananagumang misagamiton Tana muramnok doon mi bagastifun. Kaunlaran ay dapat kaunlaran para sa lahat, hindi lang para sa iilan. Ang aming protection dike, bago lang ito natapos, 5 million. Ay silted na siya. So, wala ng tubig. May alam po tayo na pinasok ng exploration activities ng SMI, yung isang sacred ground, burial grounds. At nakita nila mismo kung paano sagasaan yung kanilang kultura at yung kanilang lupain. But as long as I'm the governor of the province, I will not allow open pit mining. Tumba ko kaagad. Tubaw ka, Rita! Rita! Yung tubaw ko. Dito, galing mo. Dito, nakabaan. Tubaw ikaw, malok sa kaan. When SMI offered help, we accepted. They gave 1,400 pesos a month. But this dole-out money disappeared fast in the karaoke bars. It did not help us. It prevented us from farming. Money actually made us poorer. We farmed to live. We grew up here. If they destroy our mountains, what happens to our children? SMI promised to help us, but their promises were empty. We protested and formed barricades. The soldiers came and destroyed our lives. Ang mga damit sa mga tao, ipangdalhin sa mga detachment. Kahit magdasal kami, inabawalan din kami. Kahit pag kumuha kami ng aming ulam sa kabundukan, inabawal din kami. Yun ang dahilan na kung bakit kami umaayaw ng SMI. Kaya ang sundalo, ina-request ng SMI papasok sa amin. Gusto namin malipat yung mga sundalo para walang gulo. Before, life was simple but good. There was peace. There was food on the table. When SMI Extrata came, everything changed. Brother fought brother. Some were jealous of those working at SMI who did not have the farm. Before, people shared the little they had. Now, it is everyone for himself. We want to pursue our old dreams. We do not want SMI money. They bring outsiders who destroy our way of life. We were not informed that they will get our land. They tell us to sign a paper so we can be given lunch. Later, we learned they used that paper as proof that we agreed to the mining project. Palagay ko may mga 300 plus hectares na mga old growth forest na matatamaan. 900 po. O 900, ganun pala karami, no? Ang message kay President Aquino na sana ang kanyang pananaw ay hindi lang pananaw ng mga dayuhan. Dapat ang pananaw niya ay pananaw din ng mga taga-roon. Report of the Passionist Fathers, marami na ang tinitreten ng kompanya, even using army. In the environmental impact statement, they themselves admit that in case of a failure of their dams, they will endanger untold numbers of lives. They will endanger the fresh water supply, the water table, and the aquifers will be irreparable. Hindi raw naniniwala ang mga obispo na yung tinatawag na responsible mining ay talagang totoo. Kung atin daw titimbangin yung kapakinabangang pera na nagmumula sa mina at yung pinsala, talo tayo dito. The goods of the earth is not limited only for the few, especially for those powerful. At sa patuloy na pag-uusap ng tatlong obispo, Bishop Dinoaldo, Bishop of Abli, at saka ni Bishop Rome, sinasabing usaping moral ito. Dahil nga, kung na doon nagagaling yung tubig, yung nagbibigay ng pagkain, ng security in terms of food, ito ay isang karapatan
people have the right to food. In perpetuity na po yung management ng manggagaling na dumi doon sa open pit. Naniniwala kami na may obligasyon yung simbahan sa pagprotekta ng mga mamamayan. Ay yung sunod-sunod na mga human rights violations po. Doon po sa panahon ng mga drilling operations, marami pong mga nasira, maraming ginawang mga access roads, maraming mga libingan na nabulldoze, maraming mga tanim na nabulldoze, maraming mga dinakip dahil ayaw niyang papasukan yung kanyang area, dinakip ng pulis, dinakip ng military, pinusasan, hindi alam ng tao kung anong kasalanan niya. Ang proposal sa ISACA resolution na i-declare 5 years na moratorium sa mining activities sa probinsya sa South Cotabato. That's what the SMI should do now. They should present other alternatives to the use of open pit mine. You can mine, but you cannot do open pit mining. So in that sense, they're not totally against mining. These scoping meetings are basically attended by people who are pro-mining. Doon sa pagtutol ng dalawang barangay na ito, Bilaan, ito ay maliwanag na walang consent o pagpayag ang mga katutubo na pumasok yung SMI. Sinabi doon sa EIA nung Tampakan, na humigit kumulang mga 8,000 pamilya ang kanilang madi-displace. Siguro mga 5,000 ang katutubo dyan. Yan yung open pit pa lang. Ang kailangan tubig ng planta nila ay 908 liters per second. Bawat segundo, 900 litro. Inamin nila na hindi nila napag-aralan kung gaano karaming magsasaka ang maapektuhan. Itong Tampakan area ay halos rice granary ng South Cotabato. Ang aming protection dike, bago lang ito natapos, nag-amount ito ng 5 million. Pero ang problema ay silted na siya. So, wala ng tubig. Ang nagmimina dyan isang isimay. Yung ginagawa nila na daanan ng bulldozer nila. Pag umuulan, naglalandslide sir, lahat na putik, pupunta dito sa baba. Wala bang mga ibang farmer na tumututol? Hindi, marami kami sir. Sa federation namin sa South Cotabato, may 23 organizations, mga 15,000 farmer. Yes sir. Yes. 2 hectares per farmer yan. Mga 30,000 hectares ito. Covered ng South Cotabato. Lang. Pulumulok, mayroon dito sa Lixibo, Tibuli, at Banga, Surala. I-open nila yung 9,000 na hectares dyan sa taas na walang responsible na mining pag ganun ang mangyari na mag-open pit yan sila. Kami dito sa baba is unang-unang matatamaan. Kaya nga sir, hindi kami papayag. Kaya nananawagan kami kay Pangulong Aquino na sana itigil na. Kasi dito nakasalalay yung kinabukasan namin mga anak. Dito kami kumukuha ng pagkain namin. Ang hanap buhay namin. Gaya ng mga anak namin, kaapuhan. God has commanded us to be stewards of His creation. That is in Genesis chapter 2, verses 15 to 16. Today, there are two forces that are constantly in conflict: modern society and ancient society. One has high-end needs like cell phones and bullet trains. The other has basic needs like food and shelter. We cannot sacrifice the latter for the former. It is a form of genocide. Rich nations have no right to seduce people of poor nations to sacrifice their children just to get a mere chunk of gold. They take the lion's share and leave a trickle. They leave the land poisoned forever, unfit for ancient people to draw nourishment from. Halina kaibigan, bangon at ating dalhin kapayapaan sa mundo. Kilos na kapatid,
kapwa mo. Pagmamahal sa bayan, dalhin mo sa sanlibutan. Nandito na tayo sa waste rock storage facility. Hindi na kailangan ng digmaan, hindi na kailangan ng hidwaan, pag-ibig lang ang kailangan. Nandito tayo ngayon sa area ng Employees Village at saka papasok tayo sa area ng freshwater tank. So ito na ang freshwater dam, itong lugar na to. Higala pagmatan na, bangon nag-atong dalhon, kalinaw sa kalibutan. Lihok na igsuon, taga-inag higayon, kalinaw sa kalibutan. Pag-ibig sa sarili, dalhin sa kapwa mo. Part of tailings dam. Sana tayo ngayon, Rene? Papasok na po tayo sa area ng tailings storage facility. Okay. Ito na ba yan? Ito? Yan na yan. Diyan ka na puno ito, oh. Bakit? It's about 300 years old. Oh. Sasakayan mo na yan. Sasakayan. Ang ganda niya. Ano po yan? Reflectorize po yan. Pag medyo madilim, ano yan? Tingkad yung pagka-green. Oo. Pag-ibig sa sarili, dalhin sa kapwa mo. Pagmamahal sa bayan, dalhin mo sa sanlibutan. Tayo. Parangan ang parangan. Parangan ang parangan. Parangan sa kami mong gamit kabaan. Yan mo sa kaan. Parangan. Katay.